Nagising ang natutulog na higante dahil sa Rusya. Matapos ang 10 taon ng kakulangan sa pamumuhunan, mabilis muling nagiging pinakamalakas na puwersang militar sa Europa ang Alemanya. Pinapapataas nito ang paggasta sa DEPEN sa paraang hindi pa nagagawa, binabago ang matagal ng patakaran sa konstitusyon, at namumuhunan sa pinakamodernong kagamitang militar sa mundo. Dahil dito, nagdudulot ito ng malaking problema sa Russia at kay Vladimir Putin. Posibleng seryosong banta ito sa pangmatagalang plano ni Putin para sa higit pang pananakop sa labas ng Ukraine. Ang pinakamalaking kabalintunaan ay nangyari lang ito dahil sa agresyon ng Russia. Nung sinalakay ng Russia ang Ukraine noong 2022, hindi nakabilang ang Germany sa pinakamalalakas na militar sa mundo, tulad dati. Matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, nagkasundo mga bansang alyado sa Potsdam Conference noong 1945 matapos sumuko ang Alemanya na gawing demilitarisado ang Germany. Sumang-ayan ang kanlurang Alemanya dahil sa tingin ng karamihan sa mga politiko at mamamayang Aleman na ito na ang pinakamaliit na magagawa nila bilang kabayaran sa karahasan ng digmaan. Ang Wehrmacht o hukbong Aleman ay binuwag. Milyon-milyong dating kasapi ang ginawang sa pilitang manggagawa sa Europa at Unyong Soviet, inatasan sa paglilinis ng mina at mga projektong rekonstruksyon. Malalaking bilang ng kagamitang militar ng Alemanya ay winasak o kinumpiska rin, at ang Estados Unidos ang namahala sa mga desisyong militar para sa Alemanya sa mga sumunod na taon. Pagkatapos, dumating ang Cold War. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Unyong Sobyet at Kanluran, pinayagan ng US at mga kaalyado ang muling pagtatatag ng militar ng Alemanya, ang Bundeswehr, na naging bahagi ng NATO at nanatili sa superbisyon ng US. Noong Cold War, mahigit kalahating milyon ang miyembro ng Bundeswehr, kaya naging napakalakas itong puwersa. Nang bumagsak ang Berlin Wall at gumuho ang Unyong Sobyet, nagsimulang bawasan ng Alemanya at karamihan sa Europa ang kanilang sandatahang lakas. Taon-taon bumababa ang bilang ng sundalo, na nagdulot ng paghina ng lakas at kakayahan ng militar ng Alemanya. Umabot pa ito sa puntong napilitan ang mga bagong recruit na magsanay gamit ang mga hawakan ng walis imbes na baril, dahil kulang na kulang talaga ang mga armas para sa lahat. Ang hukbong sandatahan, na dating nagtangkang pagharian ang buong mundo, ay naging katawa-tawang anino na lang at lalo pang lumala. Sa loob ng dekada mula 2007 hanggang 2017, kahit na ang Alemanya ang may pinakamaraming tao at pinakamayamang bansa sa Europa, naglaan lamang ito ng 1.2% ng kanilang Gross Domestic Product o GDP para sa depensa. Marami sa kanilang kagamitan ay pinabayaan at kinapalan ng alikabok. Noong 2018, apat lang sa 100 at 28 Eurofighter Typhoon ng German Air Force ang handang lumaban. Ang seguridad ay hindi prioridad sa Alemanya. Bihira na itong isipin ng mga tao at politiko dahil naniniwala silang tapos na ang malalaking digmaan at alitan. Karaniwan itong paniniwala sa kanlurang Europa. Ang mga bansa tulad ng Pransya, Espanya at ng nagkakaisang kaharian ay pakiramdam may ligtas at panatag bilang bahagi ng alyansang NATO na pinoprotektahan ng pinakamakapangyarihang militar na superpower sa mundo, ang Estados Unidos. At kumpiyansa na hindi na muling mararanasan ng kanilang mga mamamayan o tatamaan ng kanilang mga teritoryo ng mga kasindak-sindak na digmaan. Tulad ng Alemanya, nakita rin nila ang pagbaba ng gastusin sa depensa at ang pagliit ng bilang ng kanilang mga sundalo habang lumilipas ang mga taon. Pagsapit ng 2022, ang militar ng Alemanya ay nasa napakasamang kalagayan na isa sa mga nangungunang utak militar ng bansa, si Teniente General Alphonse Mies, na siyang hepe ng Bundeswehr noong panahong iyon, ay hayagang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kung gaano kahina ang kanyang bansa. Sinabi niya na halos walang magawa ang hukbong Aleman habang nagtitipon ng puwersang Russia sa hangganan ng Ukraine. At limitado rin ang suporta nila sa mga kaalyado. Napatunayan ito ng nakakahiya pang inalok ng militar ng Alemanya na magpadala lamang ng ilang libong helmet militar sa Ukraine upang tulungan silang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa posibleng pananakop. Hindi mga panlaban sa impapawid, hindi bala, misil o riple, kundi mga helmet lang. Pinadawanan ng alok at sinabi ni Vitaly Klitschko, alkalde ng Kiev, na biro lang ito. Ipinapakita nito kung gaano naging kampante ang militar ng Alemanya at kung paano ito bumagsak mula sa dating mataas na antas. Halos wasak ng kanilang Air Force. Mababa ang gastos. Nasa 50% lang ang kahandaan ng puwersang panlupa at hindi handa ang Alemanya para magkaroon ng malaking impluwensya sa anumang aktual na labanan. Pagkatapos,
Naganap ang matinding labanan. Sinalakay ng Rusya ang Ukraine at nagising ang Alemanya at mga kapitbahay nitong Europeo sa masakit na realidad. Sa kabutihang palad, habang nag-aatubili ang ibang mga bansa at ang mga politiko ay nagdadalawang isip at nagpapaliban ng kanilang susunod na hakbang, kumilos ang Alemanya. Si Chancellor Olaf Scholz ay nag-anunsyo ng €100 bilyong na espesyal na pondo para palakasin ang sandatang lakas ng bansa at nangakong magbibigay ng malaking tulong militar sa Ukraine, tulad ng mga sandatang panlaban sa tangke, Stinger missiles at libu-libong galon ng gasolina. Iginit ni Scholz na makasaysayang responsibilidad ng Alemanya na labanan si Vladimir Putin at protektahan ang kalayaan at demokrasya nito. Parang isang napakalaking pagbabago ito, isang dramatiko at matinding pagbabago sa pananaw ng mga Aleman tungkol sa militar matapos ang mga dekada ng halos mapayapang pagpipigil. Ngunit ito pa lang ang simula ng mas malaking pagbabago. Sa mga sumunod na taon, pinalitan si Scholz ng bagong chancellor ng Alemanya, si Friedrich Merz. Pinalaki ang paggasta sa depensa at pinabilis ang modernisasyon ng militar ng mga Aleman. Pati binago ang ilang bahagi ng konstitusyon para maisakatuparan ito. Sa loob ng maraming taon, may tinatawag na limitasyon sa pangungutang sa konstitusyon na mahigpit na nililimitahan ang halagang maaring hiramin ng gobyerno para pundohan ang kanilang militar. Dahil dito, limitado ang gastos ng bansa sa proyektong militar, pagkuha ng mga kagamitan, at pagpapalawak. Noong 2025, binigyang kahulugan muli ang limitasyon sa pangungutang. Napaniwala ni Chancellor Merz ang mayoriya sa parlamento ng Alemanya na bumuto para amyendahan ang konstitusyon para hindi isama ang gasto sa depensa sa limitasyon sa pangungutang. Dahil dito, naging malaya ang Alemanya na gumastos ayon sa tingin nitong kinakailangan para sa depensa mula noon. Isang napakalaking sandali ito, isang revolusyong kultural ayon kay Sophia Besch, senior researcher sa Carnegie Institute for Peace, isang think tank sa Washington, D.C. Ayon kay Besch, binago ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine ang paraan ng depensa ng Alemanya. Sumang-ayon si General Karsten Breuer, pinuno ng hukbong Aleman at sinabi sa BBC, "Maari natin itong tawaging wake-up call. Hindi na namin kayang at ayaw na rin naming pindutin ang snooze button. Malaking hakbang ito para sa Alemanya at mga Aleman. Nangyari ito hindi lang dahil sa Rusya, kundi pati sa Estados Unidos, na sa ikalawang termino ni Pangulong Donald Trump ay nagbunsod ng mas malaking presyon sa mga bansang Europeo tulad ng Alemanya na palakasin ang sariling depensa sa halip na umasa ng labis sa US. Sa Munich Security Conference, 2025, ilang linggo matapos ang inaugurasyon ni Trump, nagtalumpati si US VP J.D. Vance at binalaan ang mga lider ng Europa na hindi na tagapaggarantiya ng seguridad ng Europa ang Estados Unidos. Ayon sa mga tagaloob, ang talumpating iyon ang nagkumbinsi kay Chancellor Merz na magsikap ang mga kapangyarihang Europeo para sa operasyonal na pagsasarili mula sa US. Natatalikuran ang mga doktrina at sistemang naging pundasyon ng kanilang paglapit sa depensa sa loob ng maraming dekada. Isa itong napakalaking pagbabago, ngunit hindi nagaksaya ng oras ang Alemanya sa pagsasayos ng kanilang mga plano at pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang makamit ang pagsasarili sa usaping militar. Simula pa lang ang pagrebisa sa limitasyon sa pangungutang. Hindi na tagal matapos gawin ang pagbabagong yon, pinirmahan ni Chancellor Merz ang isang napakalaking espesyal na pondo na nagkakahalaga ng €500 bilyong habang inihayag niya ang kanyang layunin na gawing pinakamalakas na konbensyonal na hukbo sa buong Europa, ang Bundeswehr. Mukhang tama ang landas nito para magkatotoo yon. Ang budget nito sa depensa halimbawa ay tumaas ng malaki mula €86 na bilyong noong 2025 hanggang €108 bilyon noong 2026 at inaasahang aabot pa sa €152 bilyon pagsapit ng 2029. Ang budget sa depensa ng UK ay inaasahang aabot sa £74 na bilyong sa 2028, habang ang Pransya ay gagastos ng €64 na bilyong sa militar sa 2027. Mas mataas ang target na gastos ng Alemanya sa 2029 kaysa pinagsama ng Pransya at UK. Pero magkaibang simpleng paggastos at mahusay na paggastos ng pera. Ano nga bang gagawin ng Alemanya sa bilyong euro na yon? Ginagawa namin ang The Military Show para ipaliwanag kung paano gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka rito, mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod. Ngayon, laging may panganib kapag biglang nagsimulang gumastos ng malaki ang isang bansa para sa militar nito na baka masayang lang ang ilan sa perang yon.
O kaya naman yung mga namumuno sa paggawa ng malalaking desisyon ay kulang sa karanasan o tamang impormasyon para makagawa ng pinakamatalino at pinakakapakipakinabang na mga pagpili. Buti na lang, hindi ganoon ang sitwasyon sa Berlin. Maganda ang reputasyon ng Alemanya pagdating sa pagiging episyente at organisado sa halos lahat ng bagay. At nakikita natin ang mga benepisyo ng diretsong pamamaraan na yon sa kanilang procurement plan hanggang ngayon. Halimbawa, sa 2026 makakatanggap ng malaking upgrade ang hukbong panghimpapawid ng Alemanya. Papalitan na nila ang kanilang mga luma at lipas na tornado jets at papalitan ng ilan sa pinakamagagaling na fighter jets sa mundo, ang F-35. Malaking hakbang ito dahil sa wakas ay lilipat ng bansa sa hukbong panghimpapawid na ikalimang henerasyon. Magbibigay daan ng F-35 sa Alemanya na maging mas mahalaga at may impluwensya sa nuclear deterrence ng Europa at NATO. Hindi lang dito titigil ang Alemanya. Nangunguna rin ito sa pagtutulungan sa pagbuo ng bagong unmanned fighter aircraft, ang Airbus Wingman, na kapag natapos, ay magagawang magsagawa ng iba't ibang misyon, kabilang ang pagmamanman mula sa himpapawid, panggagambala ng radar, labanan sa himpapawid, at pag-atake sa mga target sa lupa. Ang Wingman na pinapatakbo ng artificial intelligence ay sasama sa mga European fighters sa operasyon at inaasang ilulunsad sa dekada 2030 o mas maaga. Pinanggungunahan ng Alemanya sa lupa, isa sa pinakamalalaking kontrata sa armas sa buong kasaysayan nito, ang proyektong Arminius. Layunin ng proyektong ito na maglabas na hanggang 3,000 tangking pandigmang Boxer para sa hukbong Aleman na nagkakahalaga ng 40 bilyong euro sa Rheinmetall at KNDS Deutschland. Dahil sa modular na disenyo, madaling i-configure ang Boxer para sa iba't ibang misyon sa lupa sa halos anumang kapaligiran. Mabilis, flexible, mataas ang kakayahang mabuhay at nilagyan ng ilan sa pinakabagong teknolohiya ng Europa. Sapat itong matibay para tiisin ang 14.5 mm na bala, mga improvisadong pampasabog o mga IED, mga bomblet at iba pang banta. At ang mga tropang Aleman ay makakasakay na sa mga sasakyang ito papuntang labanan sa lalong madaling panahon dahil magsisimula ang unang mga delivery sa huling bahagi ng 2026 at magpapatuloy hanggang 2030. Lalong gumaganda araw-araw ang depensa sa himpapawid ng Alemanya. Ang mga bagong ground-based system ay pinunduhan mula sa regular na budget ng Alemanya at sa 500 bilyong espesyal na pondo na inihayag ni Chancellor Metz. Mahalagang tandaan na nangako ang Berlin ng hindi bababa sa €9 na bilyong kada taon para sa Ukraine hanggang 2029. Nagbibigay ito ng malaking pinansyal at militar na suporta sa isang kaalyadong aktibong nakikipagdigma sa Russia, habang pinalalakas at ina-update ang sariling sandatahang lakas. Masyadong mataas ang ganitong ambisyon para sa karamihan. Pero tila, hindi ito alintanan ng Germany. Sinikap din ng Berlin na alisin ang mga hadlang na nagpapabagal sa pagbili ng kagamitan at inobasyon sa militar. Inaprubahan ng kanyang pamahalaan ang Bundeswehr Planning and Procurement Acceleration Act na layong paikli ng mga prosesong napapabagal at napapahirap sa pagkuha ng kagamitang pandepensa ng Germany. Ngunit ang matatag na militar ay hindi lang sa tangke, jet at sistema. Kailangan din ito ng tao. Ayon kay General Brewer, kasalukuyang may 182,000 aktibong kawal na nagsisilbi sa hukbong Aleman. Ilang ulit na mas malit yun kumpara sa napakalaking puwersa ng Russia na binubuo ng mahigit 1 milyong sundalo. Walang plano ang Alemanya na lumapit man lang sa bilang na 1 milyong sundalo. Pero gusto ni Brewer na tumaas agad ang bilang ng mga kawal na may optimistikong target na 20,000 bagong sundalo pagsapit ng 2027 at humigit kumulang 60,000 sa loob ng susunod na dekada. Balak din ng Alemanya na dagdagan ng kanilang aktibong hukbo ng isang reserbang puwersa na may humigit kumulang 200,000 sundalo, kaya't makakaroon ng bansa ng halos kalahating milyong sinanay na miyembro ng militar na maaring tawagin kung kinakailangan. Para makamit ang mga layuning ito, naglunsad si Brewer ng isang malawakang kampanya sa pagre-recruit na layuning hikayatin ang libu-libong kabataang lalaking malalakas ang pangangatawan na sumali sa militar. Hindi rin niya inaalis ang posibilidad ng sapilitang pagpapasundalo kapag kulang ang sundalo mula sa recruitment plan. Sa ngayon, mukhang epektibo ang pagre-recruit. Noong Pebrero 2026, 16,000 at 100 na Aleman ang nag-apply sa sandatahang lakas. Iyan ay 20% na pagtaas kumpara noong 2025. Sa mga aplikanting yon, 5,300 ang opisyal na sumali sa hukbo, na isang 14% na pagtaas kumpara noong 2025. Ginagamit ng Alemanya ang kanilang tauhan at nagtatatag ng permanenteng presensyang militar sa Baltic
sa pamamagitan ng ika-45 brigadang nakablindado na nakabase sa Lithuania. Halos 1,200 sundalo ang nakatalaga sa Lithuania na may planong umabot ng hanggang 5,000 pagsapit ng katapusan ng 2027. Hindi lang ito palabas, Kundi patunay ng patuloy na paghahanda ng Alemanya para sa digmaan. Sabi ni Metz, ang brigadang ito ay hindi simbolo ng politika, kundi ambag ng militar para sa pagpigil at depensa. Nagtatayo rin ang Alemanya ng barracks malapit sa hangganan ng Belarus na matatapos sa 2027 at magsisilbing tirahan ng hanggang 3,000 sundalong Aleman. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe kay Putin na handang ipagtanggol ng Alemanya ang kanilang hangganan. Ngunit, may mga hamon pa rin kinakaharap. Hindi basta-basta mababawi ng Alemanya ang mga dekada ng kakulangan sa puhunan sa isang iglap. Hindi rin ito makakagamit ng mahiwagang kapangyarihan para biglang magkaroon ng isang hukbong sandatahang nangungguna sa mundo. may mga puwang pa rin itong kailangang punan, mga layuning dapat makamit, at mga hadlang na kailangang lampasan. Halimbawa, malinaw na kailangan pa nito ng mas maraming sundalo at kailangang ipagpatuloy ang pagsisikap na makapag-recruit ng mas marami at mas mabilis hanggat maaari, lalo na tumitindi ang banta ng karagdagang agresyon mula sa Rusya sa bawat lumilipas na buwan. Kulangan pa rin ito sa kakayahang magsagawa ng pag-atake sa malalayang target, kung saan inamin ni Fabian Hoffman, isang eksperto sa missile, na may malaking kakulangan ng Germany pagdating sa kakayahan sa long-range at deep strike missiles. At kailangan talagang gumawa ng higit pa ang Berlin para matugunan ito. Sa kabutihang palad, nag-order na ito ng 4 na raang Tomahawk cruise missiles. Malaking hakbang ito sa tamang direksyon. Kailangan pa ng mas marami para mapaghandaan ng bansa at kontinente ang banta ng isang malawakang digmaan laban sa Rusya sa mga susunod na taon. Dapat tiyakin ng Alemanya na ang kanilang doktrinang militar at paggawa ng desisyon ay tugma at updated sa kanilang puwersang militar. Kailangan nitong kumilos ng mas mabilis, tumugon, at mag-react sa mga banta nang walang hindi kailangang pagkaantala o pag-aatubili upang tunay na mapaggandaan ang mga larangan ng digmaan sa hinaharap. Kamakailan, isang wargame ang nagpakita ng halaga ng mabilisang aksyon sa modernong digmaan. Ang wargame ay nagsimula ng isang simulated na pag-atake ng Russia sa alyansang NATO, kung saan ang Kremlin ay gumawa ng di umano'y makataong krisis sa kanilang exclave na Kaliningrad at ginamit ito bilang dahilan upang magtatag ng transit corridor sa pagitan ng exclave at ng mainland. Pagkatapos ay nagpadala ito ng mga tropa at kinuha ang kontrol sa isang pangunahing lungsod ng Lithuania. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang araw, habang ang mga puwersa ng NATO ay masyadong mabagal upang pigilan sila. Sa wargame, ang tugon ng Alemanya ay napakita ng pag-aatubili at takot sa paglala, kaya nabigyan ng oras at kalayaan ng mga Ruso para sa kanilang layunin. Kung sakaling mangyari ang ganitong sitwasyon sa totoong buhay, kailangan gumawa ng mas mabilis na desisyon ng Alemanya, kumilos ng may determinasyon at tapang upang ipagtanggol ang mga kaalyado nito. Malaking pagbabago rin ito para sa pinakamalaking ekonomiya sa Europa. Sa loob ng maraming henerasyon matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, ang mismong pundasyon ng seguridad ng Europa ay itinayo sa paligid ng isang pinipigilan at nililimitahang Alemanya. Wala sa mga karatig bansa nito ang gusto makita ang Berlin na muling armasan at muling magkaroon ng kakayahang sakupin ang ibang mga bansa. Tinanggap nila ang pangangasiwa ng Amerika at hinayaang humina ang Alemanya at sarili nila sa paglipas ng panahon. Ngayon, nababago na ang lahat. Bahagyang inalis ng Amerika ang proteksyon nito sa Europa, kaya napilitan ng pinakamalalaking at pinakamayayamang bansa ron na ipagtanggol ang sarili. Bilang may pinakamalaking budget sa depensa, mahalaga at pangunahing papel ng Alemanya sa paghubog ng kinabukasan ng depensa ng kontinente. Sa kabutihang palad para sa Europa at sa malas para sa Rusya, seryosong hinaharap ni Chancellor Merz ang hamon. Ang Alemanya ay kumikilos ng tama, kumukuha ng sundalo, gumagastos ng higit, namumuhunan sa tamang kagamitan, at nagtatatag ng permanenteng presensya sa teritoryo ng mga kaalyado. Dahan-dahan ngunit tiyak, unti-unting kumakawala ang Berlin sa mga tanikala ng pagpipigil na matagal nang pumigil sa kanilang militar. Pinalalayan na ang halimaw ng Alemanya at kahit ang Rusya ay mahihirapang supilin ito. Maari mong malaman ang mga dahilan sa likod ng mabilis na modernisasyon ng militar ng Alemanya sa videong ito. Natatalakay sa pag-aalala ng bansa sa posibleng pag-atake ng Rusya sa NATO sa mga darating na taon. Kung gusto mong mas masusing tingnan kung paano umuusad ang digmaan ng Rusya at Ukraine, panoorin ang videong ito tungkol sa 3 pinakamabigat na araw para kay Putin na yung 2026. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming balita at pagsusuri ng mga kwento ng militar mula sa iba't ibang panig ng mundo.